Sa maraming kwento ng Pilipinas, may mga nilalang na kinatatakutan dahil sa kanilang anyo. May mga nilalang na iniiwasan dahil sa kanilang kapangyarihan. Ngunit may isang nilalang na madalas ginagawang biro, tinatawanan o binabanggit ng may halong hiya. Ito ang tambaloslos. Sa unang tingin, tila katawa-tawa ang paglalarawan sa kanya. Isang lalaking nilalang na may labis na laki ng maselang bahagi ng katawan. Sa mga modernong interpretasyon, siya ay nagiging karakter ng komedya, ngunit sa mas lumang salaysay, ang tambaloslos ay hindi biro. Siya ay bahagi ng mas malalim na paniniwala tungkol sa kagubatan, kahihiyan at paglabag sa hangganan. Upang maunawaan ang tambaloslos, kailangan nating alisin ang modernong pagtawa at balikan ang konteksto ng kanyang pinagmulan. Ang tambaloslos ay madalas iugnay sa mga kwento mula sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Siya ay inilalarawan bilang nilalang ng kagubatan, hindi ganap na tao, ngunit may anyong tao. Sa mga panahong ang kagubatan ay hindi pa ganap na napapasok ng tao, ang bawat pagpasok sa loob nito ay may kasamang panganib. May mga hayop, may mga ligaw na lugar, at may mga bagay na hindi agad maipaliwanag. Kapag may lalaking naglakad sa gubat at nakaranas ng kahihiyan o kakaibang karanasan, maaaring ibinibintang ito sa tambaloslos. Sa ganitong konteksto, nabuo ang kanyang kwento. Sa mga salaysay, ang tambaloslos ay inilalarawan bilang matangkad at payat na lalaki, may maitim o maputing balat, at may sobrang laki ng maselang bahagi ng katawan na kadalasan ay inilalagay niya sa kanyang balikat o ipinupulupot sa katawan. Sa modernong panahon, ang detalyeng ito ang nagiging sentro ng biro. Ngunit sa mas lumang pananaw, ito ay simbolo. Ang labis na anyo ay maaaring kumatawan sa labis na pagnanasa o paglabag sa kahinhinan. Ang tambaloslos ay hindi lamang kakaibang nilalang. Siya ay representasyon ng kahihiyan at paglabag sa moral na hangganan. Ang kagubatan sa sinaunang paniniwala ay hindi lamang lugar ng puno at hayop. Ito ay lugar ng pagsubok, lugar ng tukso, lugar kung saan maaaring maligaw hindi lamang ang katawan, kundi pati ang isip. Sa ilang kwento, ang tambaloslos ay nagpapakita sa mga lalaking nag-iisa sa gubat. Minsan siya ay nagpapanggap na nangangailangan ng tulong. Minsan siya ay nakahandusay, tila sugatan at hihingi ng tulong upang ituwid ang kanyang katawan o ayusin ang kanyang sarili. Kapag ang tao ay lumapit, doon nagsisimula ang kahihiyan o panlilinlang. Sa ganitong salaysay, ang tambaloslos ay hindi basta nananakit. Siya ay nanlilinlang. Isang mahalagang aspeto ng tambaloslos ay ang panlilinlang. Hindi siya agad umaatake. Sa halip, siya ay naghihintay ng reaksyon. May mga kwento na nagsasabing kapag ikaw ay tinawanan o natakot, siya ay lalakas. Ngunit kapag ikaw ay nagpakita ng lakas ng loob at hindi nagpadaig sa hiya, siya ay mawawala. Sa ganitong pananaw, ang tambaloslos ay parang pagsubok ng karakter. Ang takot sa kanya ay hindi lamang takot sa anyo, kundi takot sa kahihiyan. Sa kulturang Pilipino, ang konsepto ng hiya ay mahalaga. Ang kahihiyan ay hindi lamang personal na pakiramdam, kundi panlipunang konsepto. Ang tambaloslos ay maaaring simbolo ng paglabag sa hiya. Ang kanyang anyo ay labis, hindi naaayon sa kaayusan ng komunidad. Sa ganitong pagtingin, siya ay representasyon ng mga bagay na hindi dapat ipinapakita sa publiko. Ang kanyang presensya ay paalala ng hangganan ng kahinhinan. May mga pananaw na nagsasabing ang tambaloslos ay maaaring paraan ng komunidad upang bigyan ng babala ang mga kabataan laban sa paglalakad ng mag-isa sa kagubatan. Ang paggamit ng kahihiyan bilang elemento ng kwento ay maaaring mas epektibo kaysa direktang pananakot. Mayroon ding nagsasabing ang tambaloslos ay representasyon ng takot sa sexualidad na hindi kontrolado. Sa mga lipunang konserbatibo, ang labis na pagnanasa ay kinakatakutan at binibigyan ng anyo bilang halimaw. Sa ganitong konteksto, ang tambaloslos ay hindi literal na nilalang, kundi personifikasyon ng takot sa labis. Sa modernong panahon, ang tambaloslos ay madalas nagiging biro. Ginagamit siya sa comics, meme at palabas bilang komedya. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaring nakalimutan ang mas malalim na kahulugan ng kanyang kwento.
Ang pag-alis ng seryosong konteksto ay nagbabawas sa simbolikong halaga ng nilalang. Ang tambaloslos ay hindi lamang karakter ng biro. Siya ay bahagi ng kolektibong imahinasyon ng mga komunidad na ginamit ang kwento upang magtakda ng hangganan. Sa bawat salaysay, may mensahe tungkol sa pag-iingat, kahihiyan at kontrol sa sarili. Ang pag-unawa sa tambaloslos ay pag-unawa sa panlipunang takot at pamantayan ng nakaraan. Ang tambaloslos ay hindi kasing tanyag ng ibang nilalang sa folklore. Hindi siya dambuhalang ahas o ibon sa kalangitan. Ngunit sa kanyang kakaibang anyo, may salamin ng takot ng komunidad sa paglabag sa moral na hangganan. Sa pagtingin natin sa kanya ngayon, maaari tayong tumawa. Ngunit sa likod ng tawang iyon, may kwento ng paniniwala, babala at simbolismo. Ang tambaloslos ay hindi lamang nilalang ng kagubatan. Siya ay paalala na ang bawat kultura ay may sariling paraan ng pagharap sa hiya at tukso. At sa paglipas ng panahon, kahit nagbabago ang anyo ng kwento, nananatili ang mensahe.